Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Kumusta kabayan? Mga dapat abangan ngayon sa Kumusta na ang Pag-ibig Mo. Gusto mong magkabay pero di alam kung papaano? Pag-ibig housing loan ating pag-uusapan. Sa balitang OFW, Canada, inalis ang Camiguin at Dinagat Islands sa listahan ng kanilang travel restrictions sa Mindanao. At ating alamin sa Alam Mo Ba To, ang nangungunang 10 pinakamahal na bahay sa mundo. Yan at marami pang iba ang ating matutunghayan ngayong hapong ito dito sa Pilipinas sa Kumusta na ang Pag-ibig Mo. Muli ay napakagandang araw po sa ating lahat at tsak na napakainit po dito sa Pilipinas pero mainit pa rin natin tinatanggap ang bawat isa. Sana kayong sulok ng panig ng mundo kayo nang gagaling at nanonood ngayon live na live sa Kakampi Online. So kayo man po ay gabi, umaga, tanghali, madaling araw o anumang pong time zone at anumang lokasyon kayo ay tsak na may mga kumusta sa inyo dito sa Kumusta na ang Pag-ibig Mo. Ako po ang inyong lingkod Pag-ibig, Erwin Paul David na maghahatid po sa inyo patungkol sa mga programa, serbisyo at mga bagong kaalaman at balitang OFW ngayong hapong ito dito sa Pilipinas. At di na natin patatagalin pa, tayo po yung mag-uumpisa na sa pamamagitan ng ating recap mula sa ating tinalakay nung nakaraang episode. At ito po ay ang ating Loyalty Card Plus partner restaurants and food chain. So, medyo balikan lang natin ano ba tong Loyalty Card Plus na ito, no? So, Loyalty Card Plus, ito na po yung nag-iisang card na ini-issue ngayon ng Pag-ibig basta kayo po ay active member. Ibig sabihin nito may hulog kayo for the past 6 months sa Pag-ibig, pwede kayong apply at sumali po or kumuha ng Loyalty Card Plus. Napakasimple lang naman po nito, no? Kung wala kang latest na hulog, hulugan lang yung present month. 400 pesos naman yung regular savings po natin sa ngayon dahil nagkaroon na tayo ng implementation ng ating na overpending na increase nitong February 2024. And with that, ang papakita lang natin sa ating mga nearest branch ng Pag-ibig yung ating original na 1 digitized government issued valid ID at yung ating card fee ay napaka-abot kaya naman which is 125 pesos. Yun yung card fee na sinisingil ng mga bank partners natin wherein sulit na sulit dahil isang araw lang nakukuha tong card na ito. Ito rin po ay magagamit nyo siya as discount and reward card. So, yung ating pong pagiging disbursement card po, yun po yung pagiging plus niya kasi may bank functionality na siya. Kaya may kita nyo yung version ngayon, meron na siyang EMV chip wherein pwede nyo nang ipasok sa mga ATMs or mga ano po natin, no, yung mga loans po natin at claims ay dyan na po i-disburse yung amount ng ating loan proceeds or yung ating claims po or yung ating nakuha from Provident Benefit Claim. So last time ay nakita natin, no, ang dami nating partners. Dahil ngayon ay 400 partners na meron itong Loyalty Card Plus. So nung Mother's Day ay itinampok natin yung mga pwede nating ipag-treat kay mother. At sabi nga natin, umiinit ang panahon. Usually sa mga ganitong panahon, ang sarap magbakasyon, ang sarap mamasyal-masyal, at kumain kung saan-saan. At di na tayo pauhuli, syempre, nandito ang Pag-ibig na kasama natin araw-araw sa mga ganitong layunin sa pamamagitan ng Loyalty Card Plus. Okay, muli balikan po natin ano po yung mga pwede nating puntahan or maabil na partner merchants and restaurants. Una na po dyan itong nakikita nyo po na Shakey's. So Shakey's po nationwide po yan. So ang ating makukuha po ay free regular thin crust classic flavor for a minimum purchase of 1,000 pesos po. Pag pinakita natin yung loyalty card, biruin nyo, no? Kung may regular or single purchase ka na minimum of 1,000 pesos, may free regular thin crust pizza po kayo. Okay? At yan ay malinaw na malinaw, all Shakey's branches nationwide. Okay? Whether company owned and franchise po yan. So, yan. Sa mga pizza lovers, chicken lovers, mojo lovers, ayan po, saktong-sakto ang Shakey's. Kasunod po, nating itinampok po, is usapang pizza pa rin. Nandito ang Angel's Pizza.
So, ang Angel's Pizza po ay may single pizza purchase ay meron tayong 10% discount kapag tayo po ay nagpakita ng loyalty card. Yan, dalawa naman po yan ha, hindi lang naman yung plus ito. Pwedeng loyalty card, yung nauna nating version, yung po yung wala pang EMB chip, at yung may bang functionality, ito na yon, yung loyalty card plus. So, yung mga makikita nyo, pinepresent namin yan, ang hawak mo man ay loyalty card or loyalty card plus, ay yan po ay pare-parehas nyo pong magagamit sa mga taglay-taglay na discount and rewards po. Okay? Next po natin ay after ng dalawang pizza, ito naman, ang mga Pilipino talaga ay katulad din siguro ng ibang lahi. Pero tayo po, no, matitibay na lahi, no? Mahilig po tayong magkape, no? Kahit mainit na ang panahon, kahit tumitirik na ang araw, ang hinahanap pa rin mainit na kape. Okay? So, tamang-tama po dahil dyan ay kapartner ho natin ng Boss Coffee. Kailanman hindi nawawala sa uso ang kape sa Pilipinas. Mapamainit o malamig man o tag-ulan, yan po, food and beverages for a minimum purchase of 500 pesos. May 10% discount. Saan po? Sa Boss Coffee. So, feel na feel mo ang pagiging boss pag ikaw ay kakain at iinom sa Boss Coffee. Next po. At usapang kape pa rin, nandito ang Figaro, no? Ang Figaro naman ay nagbibigay ng discount on food and drinks na may 10% discount. Yan po yun, no? So, enjoy Figaro with Pag-ibig Loyalty Card Plus and Loyalty Card sa kanilang mga ino-offer, no? Na pagkain at inumin ay nakatutuwa, may 10% discount pa po yan. Susunod po. Ayan, usapang kainan pa rin ng mga restaurant po na kapartner natin ng Hapchan. Sa Hapchan po, yung food orders for a minimum purchase of 500 pesos and maximum of 5,000 pesos ay makaka-avail tayo using our loyalty card na 5% discount. So, yan, enjoy natin ang ating kainan, mapapamilya, solo o barkada dito po sa Hapchan. And next, ayan, ito ho, McDonald's po, no? For food purchase of minimum of 200 pesos up to 500, may 5% discount. At ganun din, kapag tayo po yung magbe-birthday party, business meeting, and group order meeting with large delivery bookings, ang meron po ay free one-piece chicken McDo medium meal with hot fudge sundae. So, yan yung ino-offer nila pag nagpakita tayo or nag-present ng Pag-ibig loyalty card. Okay? So, sulit na sulit po mga kababayan, no? Mga kakumustahan, na tayo po ay makapag-avail ng loyalty card. Sa ngayon, dito lang yan syempre sa Pilipinas dahil personal po itong ina-apply. So, kung wala pa po kayong card pag uwi sa Pilipinas, edi update nyo lang ang inyong regular savings at mag-apply na ng loyalty card at magagamit nyo po yan araw-araw, lalo na yan. Kalat-kalat po yung ating mga partner merchants. May mga international partners din tayo, no? Sa mga kumakain po, no? Abangan nyo rin po, no? May mga nadadagdag po like drugstores, yung mga laboratories, yung ating restaurant nung nakaraan, no? Yung ating pong Taste of Joy. Dito po sa aming malapit sa lokasyon namin dito sa may Libertad. Diyan po dito sa may bandang tapat mismo ng Pag-ibig office, meron pong Taste of Joy po doon, no? O kaya any nearest branch ng Taste of Joy, i-avail nyo lang din tong loyalty card natin. At abangan nyo pa po, no? Baka may mga dumagdag tayong mga pharmacies at marami pang iba dito sa ating loyalty card. And next, ito na po. Kanina ay sinabi na natin na may problema ba tayo kung kailan ba tayo magkakaroon ng bahay. Siguro maraming relate sa atin. Nakatutuwa dito ang bahay, usapang bahay ngayon, hindi lang to yung tirahan lamang natin. Pwedeng matirahan ka na, pero alam niyo po ba yung bibili yung property, walang talo po yan kasi pwede nyo i-reinvest sa pamamagitan ng pagbebenta uli, no? Dahil di naman de-depreciate, no? Bagkus nag-a-appreciate ang value ng lupa, or pwede nyo namang ipaupa or ipa-air, parang Airbnb, no? Yung parang tinatawag nilang breakfast and bed. So, yung mga yun, pwede natin gawin, lalo nang pinalalakas ng Department of Tourism, yung ating pong, mga pwedeng maging oportunidad, no? Na may kinalaman sa tourism po. At isa na dyan, no, yung pagpapa-Airbnb. Ay dyan po natin pwedeng magamit itong Pag-ibig housing loan. Pwede kang bumili ng bahay sa isang individual,
pwede sa isang developer, or pwedeng tumingin kayo ng mga murang properties na nasa loob ng aming website, particular dun sa properties under negotiable sale o yung acquired assets. Walang talo talaga po. Ano po ba ditong housing loan? So bigyan lang namin kayo ng quick tour lang po. So una po, sige po, yan. Maximum of 6 million pesos yung pwede po nating ma-loan dito. At kaya po allow dito yung tinatawag na multiple housing loan. Ibig sabihin po nito ay pwede ho kayong mag-loan ng halimbawa po ay may nakita kang 2 million property sa may Bulacan. And then may another 3 million worth of property naman sa may Cavite. Balak mo sabay i-apply yun sa housing loan. Ang sagot, pwede nyo i-apply parehas yun. Basta hindi lalagpas ng 6 million yung halaga ng properties, and given na kakayanin pa rin ang inyong kapasidad o yun ang inyong net disposable income. At the same time, ang longest payment term nito ay 30 years. So kung ikaw halimbawa po ay, kasi yan ay paano yan binibilang kung qualified kayo, ay maximum kasi na pwede tayo magbayad ng housing loan is up to 70 years old. So 70 minus your present age. Kung nakuha nyong resulta ay 30 pataas, pasok kayo dun sa longest payment term na 30 years. Kung mas mababa dun nakuha nyo, wala namang problema. You can still apply housing loan. Ang gagawin lamang po ninyo, of course, is titignan nyo kakayanin ng capacity ninyo. Ang maganda dyan, ito pong nakikita nyo ngayon na no prepay penalties. Kasi po dito, kung sakaling ipupully paid nyo na po ito, wala po kaming pababayaran sa inyo na pre-termination charges po. Diba? Napakaganda po. At ngayon, kasunod nating ipakikita sa ating housing loan. Ano ba yung mga pwede natin magawa dito, no? So, kung bibili kayo ng bakanting lote, no? Or adjoining residential lot purchase, basta hindi lalagpas ng 1,000 square meters. Kung bibili po tayo ng residential house and lot, townhouse or condominium unit, pwede yan mag-purchase ka ng old or brand new property mortgage with Pag-ibig Fund or adjoining houses units, even inclusive of parking slot, pwede yan ipasok sa Pag-ibig. Basta given na itong property na to dapat ay ready for occupancy. Ha? Hindi po pwede pa sa ngayon yung pre-selling po. Kailangan kasi nakikita na natin or pwede nang tirhan yung property na balak natin ipa-finance through Pag-ibig Housing Loan. Ngayon kung sakaling may lupa, may property na tayo, ang layunin na lang natin magpapagawa, magpapatayo, magpaparenovate. Kasi tingin nyo masyado ng luma yung struktura ng bahay nyo, kailangan ng i-retrofit, medyo pagtitibayin yung lupa. Kung major construction yan, pwede po yan din na i-finance ng Pag-ibig through Pag-ibig Housing Loan. Basta sa kondisyon na yung property balak nating ipagawa, ipa-renovate, ipatayo, it's either na nakapangalan na po yan mismo sa inyo, yung titulo po niyan, or nakapangalan po sa buhay na kaanak po. At the same time, ay kung sakaling nasa bangko yung property, kumbaga naka-bank financing yung ating existing na bahay po, para nyo, mukhang mas mapapamura o mas mababa kapag ililipat dito sa Pag-ibig Housing Loan, pwede yan. Sa kondisyon na una, pumapayag po yung ating bangko na i-transfer sa Pag-ibig. Ang ibig sabihin ng pumapayag po doon, yung sole mortgage ng property ay solely ililipat lahat yon sa Pag-ibig Fund. At the same time, may at least 1 year na kayo naguhulog doon sa naturang bangko, given na itong past 12 months na to ay malinis ang records ninyo or wala kayong arrears kahit isang buwan. So kung check po lahat yon, pwede nyong i-transfer or para finance yung existing housing loan nyo dito sa Pag-ibig Fund. So yung property po natin, dapat po ito po ay may malinis na titulo. At ibig sabihin walang pending case, yan po ay malinaw kung kanino nakapangalan. Kung naka-mother title yan, kailangan naka-subdivide. Kung hindi naman po yung buong area na yun ang ipapasok po natin. At the same time, residential po. Kung yan po ay naka-agricultural or farmland, industrial, commercial or business type, it should be transferred muna or converted into residential po. Okay? So yun po. Next po.
Sino-sino ang pwedeng mag-apply? So, kagaya ng ating short-term loan requirements, importante rin na may at least 24 months or 2 years na hulog. Regardless yan, kahit tuloy-tuloy or with gaps ang 24 months or higit pa. Ang importante, may updated na hulog tayo. Kung ngayong Mayo ka mag-apply, wala kang latest na hulog, simpleng-simple lang po, i-update lang ang present month. 400 pesos lang naman ang regular hulog. Pagdating sa edad, not more than 65 years old at the date of loan application and is not more than 70 years old at the date of loan maturity. May legal na kapasidad na magmay-ari ng real properties dito sa Pilipinas, and no Pag-ibig housing loan that was foreclosed, canceled, bought back, or voluntarily surrendered. Kasi blacklisted na po yun kung may ganong history kayo sa Pag-ibig housing loan. If with existing Pag-ibig housing loan or short-term loan, payments must be updated. For example, long time ago, kumuha ka na ng housing loan sa Pag-ibig, and yet, kaya mo pa rin naman ng another housing loan kasi tama naman yung kapasidad mo at may nagustuhan kang property, okay lang yung kahit may existing ka pang cash loan. Basta ang usapan, maayos yung records natin, wala tayong arrears. Or else, gawin nyo muna, i-update nyo muna yung inyong kailangan i-update in terms of your payment para makapag-housing loan tayo. Okay? Next po. So, gaano ba kalaki yung makuha natin? No? Gaano kalaki yung loan? Yun yung term nga usually naririnig natin sa housing loan. So, kanina binanggit na natin yan, maximum of 6 million pesos with the following considerations. First, yung ibabata yan kasi sa lowest of the following. No? Kung ano yung pinakamababa dito, yun yung pwedeng ma-approve sa atin. Yung desired loanable amount or loan amount, actual need kapag bibili ng property, yung selling price. Pag refinancing, yung galing sa bangko, ililipat sa Pag-ibig, yung outstanding loan balance natin sa bangko. Kung magpapagawa at magpaparenovate or improve, yung total construction cost. So, titingnan din dyan yung capacity to pay. Ibig sabihin nito, 35% ng ating gross monthly income at yung tinatawag nating loan to appraisal value ratio wherein up to the economic housing limit na 95% and over the economic housing limit up to 6M is 90%. So, ano ibig sabihin ng pinakamababa dyan? Halimbawa, ang desired loanable amount mo, 3 million pesos. Yung capacity to pay nyo, malaki yung sweldo nyo, pwede ka rin hanggang 3 million mahigit. Loan to appraisal value ratio, halimbawa, ay 3 million. Pagdating sa actual need, halimbawa, bibili ka ng property, ang selling price niya ay, sa pagpalagay natin, ay 2.5 million. So, ang susundin doon ay yung 2.5 million. Kung ano yung pinakamababa. Actually, yan, titingnan yan base rin sa appraised value ng property nyo. Okay? Next po. So, ito yung interest rate natin ngayon, ha. So, ngayon nagre-range siya from 5.7% to 9.7% po. So, meron tayong 1-year fixed period, meron ding 3 years fixed period. So, usually yan, ito yung napipili po, no, in 3 years. Yung fixed period po, ibig sabihin yung interest natin hindi siya gagalaw or tataas at bababa pagkalipas nito mga panahon pong ito, no? Pero kung halimbawa itong 30 years na pinili mo at 30 years din ang loan term ninyo, wala nang paggalaw na mangyayari po dyan. Kumbaga whatever happens, fix na ganun po yung ating pwedeng maging interest rate. Kaya yun na lang ang babayaran po ninyo in terms of your housing loan amortization. Okay? Syempre yan po ay ibabatay ayon sa inyong kakayanan at base din sa inyong kagustuhan po. At syempre magre-recommenda rin naman po, no, kung sakaling ano po yung magiging mas magaan po para sa inyo. Ang ending naman yan ay kung ano po yung makagagaan sa ating mga miyembro. Alam niyo po, maganda po pag naglo-loan kayo sa Pag-ibig Fund, mapa-housing man po ito o short-term loan, yung nakokolekta po namin dyan, yung sa interest po, ha, bumabalik din sa atin. Yung kinikita natin dyan, binabalik sa member sa pamamagitan ng dividends o yung return rate na binibigay po natin sa mga members. Yan po yung nawi-withdraw natin sa ating regular savings at yung sa MP2. So, yun yung kagandahan pag naglo-loan tayo sa Pag-ibig. Ngayon, tingnan natin po, no? Next slide po. Kasunod nating pakikita, ito po yung comparison ng rate ng Pag-ibig, yung interest rate, kumpara nyo sa ibang mga nagbibigay ng home financing sa ibang financial institutions. So, as you can see, nakikipag-compete ang Pag-ibig in terms of pababaan or pagiging affordable.
Biro nyo sa amin, pinakamababa 5.7, 6.2. The rest po, ang pinakamababa po 7% kaagad. And overtime, makikita ninyo, pinakamataas na 12%. Meron akong kaibigan din, no? Nag-loan siya yung kanyang condo unit. Gusto niya nang i-transfer sa Pag-ibig kasi pumatak na ng 12% yung interest ng binabayaran niya na ngayon sa bangko. So, yan lang po yung isa sa mga advantage lang po ng paglo-loan natin sa Pag-ibig. Talagang titiyakin niya na mas magiging mas magaan o mas mura po yung ating pong pagpapa-housing loan po. Kasunod po. So, ito naman po yung ating sample computation. So, halimbawa kung 1 million pesos po yung ating malo-loan, ito po yung ating magiging estimate monthly amortization, 6,000 plus. Tapos, ito po sa kabila yung ating required gross monthly income. So, paano yan kung halimbawa 4 million yung gusto kong ma-loan? So, ayan po, no? Kailangan meron kang hindi bababa sa 70,000 plus na sahod. At the same time, ito yung magiging monthly income po ninyo. Okay? Monthly income, sorry. Monthly amortization, no? Ito po yung magiging monthly amortization. Kaya yan po yung mga paghahanda natin. Ang maganda naman po dito, halimbawa po, dumating na tayo doon sa dulo, no? Sa 6 million. Kasi yung kukunin namin property, malaki-laki yun. Sayang naman. Hindi ako papasok kasi medyo kulang pa yung sweldo ko para dito sa required ng Pag-ibig ng 105,000. Ganito po yan. Pwede kayong mag-co-borrower. Yung co-borrower, ang pinakasilbi po nun, yung eligibility po ninyo, no? Pwedeng pagsamahin or i-combine yung income ninyo. Bali magpapakita siya ng proof of income niya, si co-borrower, ikaw din magpapakita ka rin ng proof of income nyo para makita na pwedeng pumasok yung total net disposable income niyo para doon sa nire-record po natin. Para doon sa nire-record natin na gross monthly income. Okay? So, allowed naman yan sa Pag-ibig. Pwedeng isang hanggang dalawa. Kahit hindi mo kaano-ano, no? Pwede po yan. Okay? Next po. So, ito naman po ay based on loan amount, gross monthly income requirement and monthly amortization based on loan amount para naman to sa mga government employees who shall pay their loan via salary deduction. Kuwari ako, papasalary deduct ako, ang ilo-loan ko ay 4 million pesos. Ito yung gross monthly income ko, 84,000 dapat at ito ang magiging monthly amortization ko. Okay? So, ito ay nagtitake ng consideration sa net take-home pay requirement for employees in the government sector. And yung monthly amortization figures na pinapakita exclusively of insurance premiums and are based on the interest rate under a 3-year repricing period. Ito pong binabayaran po pala natin, no? Sa housing loan amortization, nandiyan na rin po yung ating mga insurance, yung ating pong interest, kasabay na or kasama na po yan dyan sa ating monthly amortization. Next po. So, ito na po. Papakita lang namin sa inyo yung walkthrough. Kasi alam niyo po, okay, ito pala yung mga sa housing, no? Napakaabot kaya pala, no? Madali lang naman yung mga requirements. Simple lang naman po. Okay? So, abot kaya naman po yung mga requirements natin. Ngayon, ang tanong, paano po ba ako mag-a-apply? Magandang balita ho, mga kakumustahan at kabayan, sapagkat ngayon, pag mag-a-apply tayo ng housing loan, hindi na kailangan pumunta kagad sa branch. On the first place, pwede ka namang magpa-pre-screen or pa-pre-evaluate ng documents mo para pagdating mo na doon sa branch at desidido ka na mag-apply ng housing, is kompleto na yung mga requirements mo at wala ka na nakaligtaan. So, sa ating official website, ang pangalan na ay ang kanyang address ay www.pagibigfund.gov.ph. Okay? Ito po yung bubungat po sa inyo. So, yan po siya. Mula dito ay makikita po natin, sige po, pag next slide po. Pag binaba po natin yan, in-scroll down natin, mag-appear itong e-services. Dito sa e-services, makikita nyo na kagad yung nakasulat, Housing Loan Online Application. Actually, kung i-click mo yung isa naman, yung banda rito sa taas, yung Virtual Pag-ibig for Members, pwede nyo i-click yan, tapos punta lang kayo sa portion na apply or manage loans and then apply for housing loan. Pero kung gusto nyo dumirekta na kagad doon, simpleng-simple lang po. I-click nyo lang yung Housing Loan Online Application. So, halimbawa, kinlik nyo na po yan, ito po yung makakita po natin. Sige po, pakita po natin yung next po. So, ito po yung makikita ninyo. Isang ayunan nyo lang yung nakalagay na tick box. And then, lalabas na po dyan yung mga application requirements. Yung accomplished or fully accomplished na loan application form po ninyo. Yan, next po. Yan.
So for principal borrowers, ay makikita nyo po kasi magkaiba po yung form na pipilautan ng principal borrowers. Ang principal borrower po, sa kanya nakapangalan yung housing loan at sa kanya rin kung sakasakali ililipat yung titulo. Kung yun yung naging usapan nyo, kung sakali may co-borrower ka. Yung co-borrower din, may separate sheet na pipilautan. No? Iba yung form for co-borrowers. At the same time, ay pipicturean nyo yan, no? Yung front and back. No? Meron din guide dyan paano nyo gagawin na maayos po yan, na dapat kumpleto yung mga requirements. Pagdating sa proof of income, ay yan po, may mga valid requirements po tayo. Halimbawa po, ay yung sa mga locally and self-employed, no? Kung meron kayo sa locally employed, whether private or public or government, ay dapat po meron tayong mapapakita na tinatawag nating employment certification with compensation or employment contract with compensation, yung updated, yung latest. Pag OFW, may mga list of requirements. Sige, halimbawa po, kinlik natin to, yung OFW, ano pong lilitaw? Next po. Yan. So, ano ba yung mga pwedeng pakita? Yung employment contract, no? Between the employer and employer, yung POEA standard contract, no, or kaya certificate of employment with compensation, no. So dapat po yan po yung mga requirements po natin pag OFW po. Present contract po, kaya kung seafarer po kayo, make it sure hindi yun nasakyan nyo na or nababaan nyo na kontrata. Dapat yung mismong sasakyan nyo ngayong kontrata nyo na aalis kayo, yun po yung ipepresenta po natin. Syempre po mahalaga, no, na makita ng Pag-ibig na may kakayanan yung ating borrower na talaga mabayaran yung kanyang monthly amortization. Kasi nga, kumbaga, nagfa-finance ang Pag-ibig sa property. So mahalaga na malaman natin at makita natin na may kapasidad yung ating borrower or member po. Okay? Next po. So, pag nakumpleto nyo na po yan, ay click nyo lang yung proceed. Yung iba po, no, one valid ID with signature, katulad doon ng inyong passport po, no. Siyempre, pag pinicturean nyo, yung nakabukas, yung kita yung portion na may signature. And selfie photo. Kung halimbawa, ang pinresenta nyo or in-upload nyo na photo, yung clear photo ng inyong passport, dapat siyempre, pag selfie natin, hawak-hawak din yung passport na nakabukas para makita yung mukhang nandun doon, tsaka yung mismo may hawak ay iisa at parehas lang. At the same time, pag nag-selfie lang po, may suot na damit pang itaas po. Alam ko, mainit ang panahon ngayon, dapat may suot na damit pang itaas at wag nang magwawaki ng mukha. Okay? Tamang selfie lang. Okay? Yung the best shot na meron kayo sa selfie. And i-click nyo lang yung salitang proceed. Pag kumpleto nyo na yan, ibig sabihin, naintindihan nyo na po kung ano yung mga i-upload, click nyo lang yung word na proceed. Ngayon, pag nag-proceed tayo, tingnan nga natin. Yan, mamimili ka na ngayon. Meron dyan portion, ano bang gusto mong i-loan sa housing? So, purchase of fully developed house and residential house and lot ba? O di kaya ay yung construction or completion, home improvement, refinancing. So, dyan pa lang, no, tatanungin na po kayo. Kasi, syempre, dyan magbabase kung ano mga requirements yung dapat yung i-upload or ipakita. Next po. Pag nakapag-select na po, papasok nyo lang yung inyong Pag-ibig MID number. Ito po ay para ma-verify kung qualified ka. Baka mag-a-apply ka, wala ka pa palang 2 years na hulog. Or kung mag-a-apply ka, sabihin na natin lagpas pa 2 years yung hulog mo, pero hulog mo matagal na panahon pa. Walang latest, walang updated, no? Or hindi considered as active member. So with that, ay kailangan po nating i-update muna. But likewise, kung kayo po ay updated naman po, click nyo lang yung verify at lalabas na qualified po kayo mag-loan. Okay? Next po, kung meron pa. Yan. So, kapag interesado tayo mag-loan, yan po, scan nyo na po yung aming pong QR code that will lead you to Pag-ibig Housing Loan portion or page sa aming official website po. Huwag na magatubili na kumuha ng property. Kung matagal na kayong nangungupahan, bakit hindi pa po kumuha ng bahay? Mas masarap pong mag-ayos, magpaganda ng bahay kung sarili mo ng bahay. At syempre, yung sense of security, sense of yung kumbaga, meron akong sariling bahay, napakaganda sa pakiramdam po yan. Kaya nga ang gobyerno po natin ay gano'n na lang sinusulong yung pagkakaroon ng maayos na bahay ng bawat Pilipino. Kasi meron po yung malaking impact sa kalusugan, sa mentalidad, sa kalusugang natin, mental, mahalaga po yung pinagkakaloob na meron tayong bahay po. At yun po, abangan nyo po, ang Pag-ibig po ay katuwang po, ng gobyerno, ng pamahalaang ng
ng Presidente Bongbong Marcos para sa 4PH. Abangan nyo po yan, one of these days ay tatalakayin natin yan dito sa programa po natin. At yan po ay pinapatalastas na po ngayon, no? So abangan nyo po yan. Baka may mga kakilala kayo or kayo po mismo matagal na nag-aangad ng property na magkaroon dito sa Pilipinas. Yung sa patalastas ho namin, kung makikita ho ninyo, ang kwento ho niya ay isa siyang OFW dati na bumalik sa Pilipinas. So kumbaga sa tagal na panahon niya na nagpapalit-palit ng trabaho, hirap pa rin siya magkaroon ng bahay. Sa ganyang paraan ay makatutulong ang Pag-ibig Fund. Kaya nga po sa mga kababayan nating nanonood, ipagpatuloy natin ang ating hulog. Alam niyo po ba, may mga immigrant ho na nasa ibang bansa na hindi pa nila sinusuko yung pagiging Filipino citizen, na bagamat nasa ibang bansa na sila, they still continue yung pag-ibig nila, no? Aside sa nakakapag-save po sila, ang nangyayari po ay gusto rin nila mag-invest in terms of properties. At yan po, no? Kagamit-gamit po ang ating Pag-ibig housing law. Kaya wag na po magatupili. Pag kayo po ay nakakita ng property na nais nyo pong i-apply at ipasok, kumpletuhin lang po yung ating mga requirements, sundin lang ang steps. At ang maganda dyan, yung nakita nyo po kanina, yung winalk through namin kayo sa aming website na www.pagibigfund.gov.ph ay pwede nang i-apply online para nang sa ganon ay kung gusto nyo na pong pagdating sa fresh kompleto ay magagawa na natin siya kasi na pre-evaluate na or na pre-screen na ang inyong requirements. Okay? So, yung ating winalk through po, hindi nyo na kailangan mag-login pa or gumawa ng virtual Pag-ibig account para makapasok po doon. Pupuntahan nyo lang yung website, i-click nyo lang yun, and then i-upload nyo lang yung mga clear photos ng mga hinihingi na necessary documents. And make it sure na kumpleto, maayos at tama yung mga impormasyon na i-fill in or i-fill out natin sa ating housing loan application form. So, yan po ang ating pong Pag-ibig housing loan. At nakatutuwa po na tayo po ay nagkakaroon ng ganitong talakayan sa ating dagdag kaalaman para sa ganoon, pag may bahay po tayo, no? Or walang bahay, mahirap naman kung wala tayong bahay, tapos tatanungin tayo ng natin, no? Ng mga loved ones natin. Bakit wala pa tayong bahay? Hindi naman natin pwedeng isagot na hindi ko po alam, Your Honor. Okay? Dahil dyan, dapat alam po natin at may kaparaanan po sa pamamagitan ng Pag-ibig housing loan. So, welcome home with Pag-ibig. Tayo po ay magkakaroon lang ng ilang paalala at magbabalik pa rin po tayo sa ating programa dahil sa ating pagbabalik, abangan po natin ang mga balitang OFW at sa alam mo ba to, dahil housing loan ang pinag-uusapan natin, ating ay naalamin ang top 10 na pinakamahal na bahay sa buong mundo. Yan at marami pang iba sa ating pagbabalik dito sa Kumusta na ang Pag-ibig Mo? Nagsimula sa isang pangarap. Ika'y tutulungang ibahin ang buhay na nakasanayan. 24 months ka na sa pag-ibig. Panghulog na ako sa motor. Bagong motor. Gagawa ng hakbang para mapaghandaan ang forever. At harapin ang bukas ng may maaasahan. Simulan mo na ang forever mo ngayon. Fund your forever with Pag-ibig Fund. Paano nga ba magmahal? Pwedeng palarigalo. Pwedeng tumutula. Pwedeng nanunuyo. Pero ako, paglilingkuran kita tulad ng pag-ibig. Iba ang lingkod pag-ibig. Tanggap ang lahat. Walang judgment. Inahahalagahan ka. Maalaga din. Just like me. Laging handa. Honest. Walang tinatago. At walang kwento o tanong na palalampasin. Oh, di ba? Parehong pareho.
Ganyan ang lingkod pag-ibig. Paano nga ba magmahal? Pag-ibig, naglilingkod ng tapat at totoo. Alright, so nagbabalik tayo sa ating programang Kumusta na ang Pag-ibig Mo? So kanina kung nanood kayo ng mga patalastas po noon, so nandun po tinalakay yung housing loan, at the same time yung pagkikreate natin ng virtual pag-ibig at pag-apply ng short-term loan. Muli kahit natin ang ating mga kababayan na ipagpatuloy yung ating hulog, and once na may 2 years and updated payment, pwede nyo gamitin yan sa mga ganyang layunin. So yung layunin po na halimbawa kukuha po tayo ng bahay, or tayo po ay magkakaroon ng negosyo, no? Gusto nating magkaroon ng additional income na pwede natin pagpatay ng negosyo, makatutuwang natin ang pag-ibig. Nakakaibig naman talaga, no? Kaya po huwag tayo magatubili na mag-update ng ating hulog, at the same time create your virtual pag-ibig account for you to be able to monitor at makita palagi, no, yung nangyayari sa inyong pag-ibig benefits and yung ating savings po. Okay, so now tayo po idadako na sa ating balitang OFW. At ang ating balita po ngayon, ang bansang Canada inalis ang Camiguin at Dinagat Island sa listahan ng kanilang travel restrictions sa Mindanao. Okay? So ito po yung ating Canada. Sa kabila ng patuloy na babala ng Canada sa kanilang mga kababayan tungkol sa panganib sa pagpunta sa Mindanao, dalawang lalawigan na dating kasama sa listahan ng kanilang travel restrictions ang kanilang inalis. Sa updated travel advisory noong May 1, inalis ng Canada ang Camiguin at Dinagat Islands sa listahan ng travel restrictions sa Mindanao, makaraang suriin ang security status sa dalawang lugar. Ibinaba naman ng Canada sa Avoid Non-Essential Travel category ang Bukidnon at Misamis Oriental na naunang kasama sa Avoid All Travel category noong nakaraang Enero. Pinapaalalahanan ng Canada ang kanilang mga kababayan sa pagpunta sa Mindanao dahil umano sa banta ng terorismo, mataas ang antas na krimen at mga sagupaan ng mga rebelde at Philippine Security Forces sa ilang lugar sa rehiyon. Kabilang pa rin sa mga lalawigan na ipinapayo ng Canada na dapat iwasan na puntahan ng kanilang mga kababayan ay ang Cotabato, Basilan, Lanao del Sur, Lanao del Norte,
Maguindanao, Misamis Occidental, Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, at Zamboanga, Sibugay. Sabi po, extremists have been active in the southern Philippines for several years, ayon sa abiso ng Canadian Embassy. Although local authorities have demobilized some of violent extremist group in the recent years, there's still risk of a terrorist attacks and kidnappings, especially in the following regions: Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago, dagdag nito. Maliban sa Davao City at Siargao Island, pinapayuhan ng mga Canadians sa non-essential travel sa Central and Eastern Mindanao dahil sa security risk gaya ng Agusan del Norte, Agusan del Sur, Bukidnon, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao Oriental, Misamis Oriental, Surigao del Norte, at Surigao del Sur. Kung pupunta ang kanilang mga kababayan sa nabanggit ng mga lalawigan, pinayuhan sila na remain indoors as much as possible. Be aware of your surroundings at all times, avoid crowded places, and always travel with identification. Expect an increased security presence in public areas, especially around malls and transportation hubs. Stop at security checkpoints, monitor local media, and follow the advice and instructions of local authorities. Sabi pa sa abiso. There's a risk of being in the wrong place at the wrong time. The government of Canada's ability to provide consular assistance is limited if you're stranded in this area. Dagdag nito. Ito ay mula sa balita ni FRJ ng GMA Integrated News. So, somehow, ay magandang balita na inalis na ang lugar ng Camiguin at Dinagat Island sa listahan ng kanilang travel restrictions sa Mindanao. Ito pong Camiguin po ay napakagandang isla. Actually, yung isa sa mga binanggit na parang may restrictions pa nila, napunta na po ako doon last 2022 sa Zamboanga del Sur, particularly sa Zamboanga City. Ako naman sa personal kong karanasan, ako'y bumisita doon, wala naman ako na anumang ikakapahamak or panganib po. Pero hopefully po na magtuloy-tuloy na at madagdagan na ang mga syudad at lugar at lalawigan at mga rehiyon na bubuksan na po ng Canada para sa kanilang mga kababayan. Kaya sa mga kababayan po natin, syempre, sino pang unang susuporta sa mga lakbayin at mga pang turismo dito sa Pilipinas? Di tayong mga Pilipino din. Pag may pagkakataon tayong bumisita sa mga ganyan lugar at alam naman nating safe, puntahan lang po natin. Ang Mindanao po ngayon ay hindi naman po kagaya na po ng dati. So, pag nakita nyo na po, napifeature na yung mga magagandang beach, yung mga magaganda nilang lugar, samantalayin natin yung pagkakataon at bisitahin natin ang ating mga kababayan at paunlarin ng ating turismo sa dako ng Mindanao. Okay? So, yan ang ating balitang OFW. Kanina, bago tayo magpatalastas, ating pong tinalakay ang patungkol sa Pag-ibig Housing Loan. At usapang bahay na po tayo, hindi na po tayo lalayo pa, malapit na malapit sa puso ng mga Pilipino ang bahay. Sa katunayan, yung iba nga parang ang palasyo na nga natin to. Pinagaganda natin, inaayos natin, at talaga nga naman ito po dapat ay maging isang tahanan na kung saan ang seguridad at yung pagmamahalan ay dapat nananaig dito. Pero alam niyo po ba na merong mga mararangyang bahay na hindi mo akalain na ganun ang kanilang halaga? Yan ang ating itatampok ngayong hapong ito sa ating Alam Mo Ba To? Okay, ngayon ay ating ipakikita ang nangungunang 10 pinakamahal na bahay sa mundo. Ito ay mula sa website ng Forbes sa India, sa www.forbesindia.com. At ito po ang ilang mga ari-arian. Ayan po. So makikita natin yung bahay po natin ay iba-iba, Iba-iba yung mga disenyo o laki, pero ang ilan sa mga ari-arian ay higit sa karaniwan na nagpapakita ng walang kapantay na karangyaan at kadakilaan ng arkitektura. Sa ating tatampok ngayong araw na to ay tingnan natin ang pinakamahal na bahay sa buong mundo, kung saan ang mga tag ng presyo ay umaabot ng mga napakataas na halaga, mula sa mga makasaysayang royal residences hanggang sa moderno mga kahangahangang arkitektura, ay nag-aalok ang mga bahay na ito ng sulyap sa pamumuhay ng mga pinakamayayamang individual sa buong mundo. Ang pinakamamahaling bahay sa mundo ay wala nang paligoy-ligoy pa, ay tignan na natin ang listahan ng pinakamahal na bahay sa mundo at ang kanilang mga presyo. Ito na po.
Ayan. Okay? So nakikita nyo na una sa listahan yung Royal Palace po, no? Yung Buckingham Palace sa London. Ang halaga niya in millions, in US dollars are 4.9 million. Hindi 4.9, sorry. 4,900 million, no? Ang taas po noon. Sumunod itong Antillia sa Mumbai, India. Ang halaga ay 2,000 million. 2,000 yung in millions US dollars. Sa Villa Leopolda sa French Riviera, France ay 750 million US dollars po ito, hindi peso po ito. So imagine niyo na kung peso po ito, naku, nagkaubusan na ho tayo dito ng zero. Villa Les Cedres sa Saint Jean Cap Ferrat sa France may 450. Yung Lepalabul ng Cannes, France ay may 420 million. The Odeon Tower Penthouse sa Monaco, 330 million. For Fairfield Pond ay may 250 at hindi naman nalalayo itong 18 to 19 Kensington Gardens sa London na 222. Pati yung mga celebrity katulad ni Beyonce and Jay-Z, Malibu Mansion na may 200 million US dollars ang halaga at yung Ellison State sa California na 200 million. Ang mamahal naman ng mga yan, di ba? Hindi rin ma-afford ng natin yan, housing loan. Kung papasok mo sa housing loan yan, wala pa sa katiting yan, di ba? Talaga namang pangmalaki yan at pangmalakasang bahay talaga itong mga to. So ngayon, tingnan natin kung bakit ang mga ito ang pinakamahal na ari-arian sa buong mundo. Unahin na natin ang pinakamahal, yung nagkakahalaga ng almost 5,000 millions, no? Yan po ito po, tingnan po natin. Billion na ho yung halaga nito, no? Ang Buckingham Palace ay ang pinakamahal na bahay o tirahan sa buong mundo. So nagsisilbing opisyal na tirahan at punong tanggapan ng administratibo ng monarko ng Britanya. Ito ay naging simbolo ng monarkiya at prestigyoso, no, sa Britanya sa loob ng maraming siglo. So, original na itinayo itong Buckingham Palace noong 1703. Ang palasyo ay sumailalim sa ilang mga pagsasaayos at pagpapalawak sa paglipas ng mga taon na nagtatapos sa kasalukuyang neoclassical na kadakilaan nito. Nagtatampok ang palasyo ng mga naka-landscape na hardin at ang sikat na balkonay kung saan nagpapakita ang royal family. Okay, pagdating ng mga espesyal na okasyon. Ipinagmamalaki nito ang mga mayayamang stateroom, ilang kahangahangang koleksyon ng sining at mga marangyang ceremonial space. Isa rin itong sikat na atraksyon panturista kung saan marami masasaksihan na bisita sa seremonya ng pagbabago ng guard at tuklasin ng kasaysayan sa pamamana ng monarkiya ng Britanya. Kasunod natin na bahay na pinakamahal, no? Ito ay nakakalaga ng nasa almost na po to, billion na uli. Ito na po ang Antillia, yan, no? Parang alam niyo yung design niya, parang pag nagbukas ka ng cabinet hindi mo nasara. Ayan, parang ganyan yung itsura niya, no? Parang weird pero ang ganda ng niya, no? Yung pagkakadesenyo niya. So ano ba tong Antillia na to? Ang Antillia ay isang 27th floor na skyscraper sa Mumbai, India. Ay tinuturing na isa sa mga pinakamahal na ari-arian sa mundo. Pag-aari ni Mukesh Ambani, isa sa pinakamahiyamang individual ng India. Ang modernong architectural marvel nito ay nagtatampok ng mga mararangyang amenity kabilang ng 3 helipad, isang 168-car garage, maraming swimming pool, isang teatro, at isang snow room. So, imagine niyo meron dun sa snow room na yun. Malamang, syempre may snow. Alam naman natin walang snow sa India. So, doon, may kakayanan sila na makapag-create ng snow, whether artificial yan or kung anumang scientific na ginawa nilang scientific wonders na ginawa nila para maging posible magkaroon ng snow sa naturang kwarto. Ang naungunang 4 na palapag ay nakatuon sa nakatitipid na enerhiya ng mga hanging gardens. Yan, yung unang floors, no? Ang skyscraper, yung nasa taas na hindi na natin nakikita dyan, ay umaabot ng higit na 400,000 square feet at may taas na 568 feet. Kasama sa natatanging disenyo nito ang lotus at sun motif gamit ang mga high-end na materyales tulad ng kristal,
marmol, at mother of pearl. Kaya naman pala pagkamahal-mahal. Naging paksa ng pampublikong debate ang Antilla dahil sa matinding kaibahan nito sa kahirapan sa paligid. Ibig sabihin po nung kumbaga ito, alam na natin ito na napakarangya niya, pero nasa paligid daw niya marahil ay napapalibutan siya ng mga tinatawag nating depressed area. Yung mga alam naman natin hindi mararangyang lugar. Kumbaga contrast, no? Ito yung karangyaan and then sa paligid niya nandoon yung mga matatawag natin na wala nasa laylayan. So, yun lang naman yung naging debate. But still, ang Antilla ay isa sa mga pinakamahal na property o tahanan o bahay sa buong mundo. At ngayon, yung iba siguro ay hindi natin kilala. Kaya ngayon aalamin na po natin. Kasunod po ang Villa Leopolda. Ano ba itong Villa Leopolda na to? Matatagpuan sa French Riviera sa Villa Froussemer. Ang Villa Leopolda ay isang makasaysayan at marangyang villa na may mayamang kasaysayan. Original na pag-aari ni King Leopold II ng Belgium. Ang villa ay tinayo para sa kanyang may bahay na si Caroline Lacrosse na kalaunan ay nagsilbi bilang isang ospital ng militar noong World War I. Noong 1920s, ginawa itong isang neo-Palladian na obra maestra ng arkitektong Amerikano na si Ogden Codman Jr. Sa ngayon, ito pong villa na to ay kilala bilang malamuseo nitong likhang sining, mga mayamang interior na dinisenyo ni Renzo Mongiardino at Micah Entergon. At ang malawak nitong 50-acre na lupain na nag-aalok ng nakamamanghang tanawin ng Mediterranean Sea. Yan po, may makikita niyo po ngayon. So, yan po siya, ang Villa Leopolda. At kasunod naman natin tatalakayin ang Villa Les Cedres or Les Cedres, okay? Na matatagpuan sa French Riviera. Ay isang makasaysayan at marangyang estate na may mayamang kasaysayan. Itinayo ito noong 1830. Ito ay nakuha noong 1904 ni Haring Leopold II ng Belgium, yung kaninang may-ari din nung Villa Leopolda, no? Nakilala sa kanyang kayamanan na nabuo mula sa Congo. Inayos niya ang villa at pinangalanan itong Les Cedres. Magtatampok ang 18,000 square foot villa ng 14 na silid tulugan, isang engranding library na may mga bihirang aklat at isang ballroom. Ang property ay dumaan sa iba't ibang kilalang may-ari. Marami na nagmay-ari po nito ha. Kabilang na dyan ang pamilyang Marnier L'Apostol, ang tagalikha ng Grand Marnier Liquor, at kalaunan ay nakuha ng Italian distiller na si David Campari Mila. So yan po yung Villa Les Cedres. So lalaking bahay ng mga yan ha, 14 daw na silid tulugan. O diba kung feel mong matulog sa iba't ibang silid na yan, why not coconut? No? Kung mag-invite ka ng barkada mo, invite mo lang sila basta marunong sila maglinis siguro, di po ba? So ang problema siguro ng mga ganyang bahay, paano nila lilinisin? Hindi na nila problema yan, no? But anyway, yan po ang Villa Les Cedres. Kasunod naman, ang Le Palabiel. Le Palabiel. Yan po, yun nakikita nyo pong yan, no? Ang weird ng itsura niya, kala mo mga paso, no? Para kang tumira sa isang paso, parang ganyan siya, no? Pero ito po ay napakaganda po, no? Kilala rin itong Bubble Palace. Nakikita nyo, may mga bilog-bilog po siya, yan, yun nakikita nyo sa likuran ko. Kala nyo ano siya, di ba? Parang futuristic yung dating po niya, no? Itong Le Palabel ay kilala rin bilang Bubble Palace, ay isa sa pinakamahal na bahay sa buong mundo. Ito ay matatagpuan sa Tolsomer, malapit sa Cannes, France, at dinisenyo ng Hungarian architect na si Antti Loveg at natapos noong 1989. Ang palasyo ay unang itinayo para sa French industrialist na si Pierre Bernard. Kalaunan ay binili ito ng kilalang fashion designer na si Pierre Cardin bilang isang holiday home. Nagtatampok ang residence ng futuristic na parang bubble na disenyo na may magkakaduktong na kwarto, terrace at malalawak na tanawin ng dagat. Ang 1,200 square meter residence ay binubuo ng reception hall, panoramic lounge, open air amphitheater na may 500 o 500 upuan, 10 bedroom at maraming swimming pool at waterfalls. Ang bawat kwarto kabilang ang 11 na banyo at 10 silid tulugan ay isa-isang pinalamutian ng iba't ibang artist na nagdaragdag ng kakaiba at masining na katangian ng property. Ang Palabiel ay naglalaman ng pananaw ni Lobag tungkol sa pagkakaisa sa pagitan ng mga living space
at kalikasan. Kaya pala siya ganyan, no? At dinisenyo ng iba't ibang artist yung kada kwarto. So, ang ganda niyan tingnan nun. Tingnan nyo na lang yung ano niya, no? Kung paano siya makikita sa malayo, pag umaga at sa gabi, nakakamangha yung architectural wonder nitong Le Palabiel. Okay? Kasunod naman ito na po, ang Ojon Tower Penthouse. Okay, matatagpuan sa Monaco. Ang Ojon Tower Penthouse ay isang marangyang apartment na nag-aalok ng nakamamanghang tanawin ng Mediterranean at ng lungsod. Kilala rin bilang Tour Odeon. Ito ay tinayo sa pagitan ng 2009 at 2015. Bago-bago lang po ito, no? Ang skyscraper na ito ay sumasaklaw sa 3,500 square meters. Sa 5 palapag ay 170 meter ang taas at may pribadong elevator, 500-seat open-air amphitheater at maraming mararangyang amenities. Kabilang ng rooftop pool, yan, yung nakikita natin ngayon dito. At ang pribadong sinihan. Gayunpaman, ang tore ay binatikos dahil sa epekto nito sa cityscape, kabilang mga issue sa cash shadows at real estate values sa katabing French city na Beausoleil. Okay, so siguro relate dyan ng mga taga Maynila, no? Ibig sabihin doon, nakakasira daw sa view ng city yung dahil sa sobrang taas niya siguro at parang contrasting siya doon sa syudad, para siyang photo bomber. O, alam na po yan ng mga taga Maynila pag gumawi kay bandang Luneta na parang may tinayo pong biglang building po doon halimbawa, parang ganun po yung nagiging pagpuna dito, no, sa Monaco para dito sa skyscraper na to na Ojon Tower Penthouse. Pero ganun pa man, kahit ibas natin siya o ibas siya ng kanyang mga kababayan, ay nananatili siya sa listahan ng pinakamahal na bahay sa buong mundo. Kasunod ay ang Fort Fairfield Pond. Ang ganda nitong bahay na to, di ba? Parang yung mga napapanood nyo na pag may kilala ho na mayamang pamilya at dito nakatira, hindi ka na talaga magdududang mayaman ang nakatira. Ang Fort Fairfield Pond na matatagpuan sa Hampton sa Long Island, New York, ay isa sa pinakamahal na bahay sa mundo. Tinayo noong 2003, ang marangyang ari-arian na ito ay sumasaklaw sa higit kumulang 110,000 square feet at napangunahing bahay ay sumasaklaw sa higit kumulang na 64,000 square feet na nagtatampok ito ng 29 na silid tulugan at 39 na banyo. Siguro yung kada silid tulugan nito, baka yung laki nito, parang katumbas lang ng ilang bahay dito. Pero sa kanila silid tulugan lang nila. Lawak ko, makikita nyo naman, no? Yung aerial view nyo. Palang alam nyo nang napakalawak po niya. Ang property na ito ay pag-aari ni Ira Renert, isang financier na kilala sa kanyang trabaho sa junk bond market. Kabilang dito ang mga mararangyang amenity tulad ng bowling alley, tennis court at maraming swimming pool. O, di ba sa dami ng swimming pool na yan, pag hindi pa natutong lumangoy nakatira dyan, ewan ko na lang, okay? Pero yan po ang Fort Fairfield Pond. Kasunod po, ang 18 to 19 Kensington Gardens. Ano ba tong Kensington Gardens na to? Ay isang prestigyosong address na matatagpuan sa Kensington, London. Parang nakakatatlo na yata tayo sa London or dalawa pa lang, no? Ang eksklusibong kalye na ito, nakilala bilang Billionaires Row, ay kilala sa pabahay ng ilan sa pinakamahal na property sa mundo. Ang kalye ay tahanan ng maraming diplomatikong misyon, pati na rin ang mga pribadong residente na may malaking kayamanan. Ang mga gusali ng kalyeng ito ay pinaghalong mga estilyong Italiano at Queen Anne. Ang kalye mismo ay unang itinayo noong 1840 sa bahagi ng bakuran ng Kensington Palace. So, di ba pag ganito nga naman kalalawak at kaya nangyayari yung mga kapitbahay mo, mahihiya na po tayo magmarites, no? Hindi to yung katulad ng bahay natin na paglabas mo lang, pwede ka naman pagkwentuhan. Yan, hindi. Malalawak po mga bahay nila pang mararangya po. Okay? Kasunod, last two na po tayo. Ito. Yan, yung mga sa pamamay-ari ng celebrity. Ang Beyonce and Jay-Z Malibu Mansion. Ano bang special dito? Ba't ang mahal po nito, no? Kung titingnan natin, parang ibang vloggers o yung ibang artista sa Pilipinas, parang katulad din halos yung design ng bahay nila, no? Pero ano bang nagpamahal dito? Siyempre, sina Beyonce at Jay-Z, dalawa sa pinakamalaking pangalan sa industriya ng musika, ay hindi estranghero sa karangyaan. Ang kanilang Malibu Mansion ay isa sa mga pinakamahal na bahay sa mundo. Pinagsama-sama sa mansyon ng kontemporaryong disenyo at mga natural na elemento. So, binabaha ng mga floor-to-ceiling glass na bintana at open space ang interior na natural na liwanan na nagbibigay ng mga tanawin ng karagatang
Pacifico. So dahil sa dami niya nga niya salamin, ito yung mag-open para pumasok yung liwanag, yung natural light, no? Para hindi na sila mag-asikaso pa ng kuryente, at least may natural light na papasok dito sa kanilang mansion. Ang ethos ng disenyo ay may kamalayan sa kapaligiran na nagtatampok ng mga napapanatiling materyales at teknolohiyang matipid sa enerhiya. Yun ang nakatutuwa dito, no? Na dinisenyo siya na hindi kagagastos ng maraming enerhiya. Ang mga neutral na paleta na kulay at malinis na linya ng ibabaw sa estetiko nitong bahay na ito. Pinagmamalaki din naman siya ng kanilang makabagong kusina na nilagyan ng pinakabagong mga culinary gadget. Siguro ang nakatira dito ay talagang mahilig magluto or mahilig kumain. So nakatutuwa, no? Ang Beyonce and JC Malibu Mansion. At ang huli sa ating listahan ay ang Ellison Estate. Itong Ellison Estate na to, halos kawig to nung kanina, no? Yung Villa Leopolda, no? Yung parang nakaharap din sa dagat, napapaligiran ng puno, tas medyo parang siya, no? Country style yung kanyang bahay. Ang pag-aari ng Ellison Estate na to, syempre pag-aari ni Ellison. Walang iba kundi si Larry Ellison, ang co-founder ng Oracle Corporation. Ang malawak na estate na ito ay matatagpuan sa Woodside, California. Kilala itong kahangahangang disenyo na may temang Hapones. Okay? Nagtatampok ng malawak na estate na maraming gusali, hardin at iba pang mararangyang amenities. Ang Japanese-inspired na mga elemento ng disenyo nito ay lumikha ng isang matahimik at aesthetically nakasiyasiyang kapaligiran. Ang property ay sumasaklaw sa maraming tirahan, isang gawa ng tao na isang man-made na lake at malawak na Japanese style na garden. Marangya o simple man ang inyong bahay, hindi man tayo katulad ng mga ganitong bahay po, ang mahalaga po ay ang pamilyang nagmamahalan sa loob ng tahanan. At syempre, kung wala pa rin po tayong bahay, yung mga single dyan na naghahanda sa kanilang future o may asawa at anak na sila po ay gusto na magkaroon ng sariling tahanan, maaasahan po natin ang Pag-ibig Housing Loan. Hindi man po ganyan kalalaki at kararangya yung magiging bahay po natin. Ang mahalaga po ay meron tayong bahay na pinagmumula ng pagmamahalan at ng seguridad. At yan po ang nagtatampok po sa ating palatuntunan ngayong araw na ito. At magkikita ulit tayo next week sa isa pang episode natin dito sa Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. Muli, ito po ang inyong lingkod Pag-ibig, Erwin David, na nagpapaalala sa hirap at hamon ng buhay sa tumataas na bilhin at pamasahe ay nakatutuksong pumasok sa mga bilisan at madali ang paraan ng pagyaman at pag-asenso. Pero lagi natin pakatatandaan na ang ating kaunlaran ay nakasalalay pa rin sa ating matyagang pag-aaral at matalinong pamumunan at pag-iipon. Sa ganyang paraan, makatutulong ang savings program ng Pag-ibig na regular savings and MP2. For immediate cash needs, pwede rin gamitin pang negosyo. Nandiyan dyan ang ating short-term loan. At yung pinag-usapan natin kanina sa pangarap na bayad, pwedeng passive income ang ating housing loan po. At syempre, para updated ka lagi at mamonitor mo ang Pag-ibig mo, ay mag-download na ng Virtual Pag-ibig app at gawa na ng Virtual Pag-ibig account. Muli, ito po ang inyong lingkod at kakamustahan, Erwin Paul David, na nagsasabi sa Pag-ibig, ang pinaghirapan ay may katuparan. Ingat po, pagpalain po tayong lahat. Kita po tayo next week sa isa pang panibagong episode.